Ang kasalanan ay isang napakalaking hadlang sa paglago sa buhay espiritual natin at iyan din ang dahilan kung bakit si Jesus ay pinako sa krus. Alam naman ng karamihan na ang marapat na gawin sa kasalanan ay pagsisihan. Pero kadalasan, hindi ito ang naiisip gawin ng isang nagkasala. Maraming posibleng dahilan yan. Minsan nariyan yung alam mong mali pero gusto mong gawin. Tayo kasi ay may sinful nature at yan ang dahilan kung bakit kahit alam nating mali, nakakaranas tayo ng enjoyment sa pagkakamali. Meron din yung hindi naiisip ang consequence ng kasalanan. Meron ngang naghalintulad sa kasalanan sa pagkain. Pag gusto mo daw ang pagkain, talagang may cravings ka, inaasam mo at minsan kahit bawal, pinaglalaban mo. Pero once na may masamang epekto na sa kalusugan, kadalasan doon na nadadala at nagkakaroon ng realization na hindi talaga dapat ginawa ang mali. May mga pagkakataon din na nasa denial stage pang isang nagkasala at pilit na pinaglalaban ang kanyang ginawa ay hindi naman ganun kasama. Minsan magpapaliwanag at madalas nagkukumpara. Kesyo, mas malala daw yung kasalanan ng iba kaysa sa kanyang ginawa. Mahirap talagang umamin o kumilala ng pagkakasala dahil kadalasan may consequence sa sarili at sa iba. Kaya yung iba mas pinipiling itago na lang kaysa pagsisihan at talikuran. Ang mga iyan ay hindi solusyon sa kasalanan. Lalo ka lang ibabaon sa pagkakasala kapag hindi ka natutong magsisi at kumilala kung anuman ang mali at masama. Kung naalala mo ang ginawa ng prodigal son, makikita mo na derechahan niyang kinilala ang kanyang pagkakasala. Kaya naman, nagkaroon siya ng turning point. Ang sabi sa Lucas chapter 15, verse 21, sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo." Hindi siya nag-justify sa mali niya. Hindi niya ito tinago o itinanggi at derechahang inamin sa harapan ng Diyos na siya nga ay nagkasala. Kinilala niya ang pagkakasala sa kanyang ama at ang kasalanan niya sa Diyos. Simple, sincero, at sakto sa nais ng Diyos. Importanteng isaalang-alang na walang ibang paraan upang itama ang pagkakasala kundi ang umamin sa Diyos at pagsisihan. Ang tunay na kalayaan sa kasalanan ay posible at laan dahil kay Kristo. Kaya, asa ka pa ha?